Magandang hapon po. Ang pangalan ko po ay Lee at ang asawa ko ay kasalukuyang nakikipaglaban para sa buhay niya sa intensive care unit ng ospital. Ginawa ko lang po itong video na to para matulungan kayo, mailigtas kayo mula sa bagong modus operandi ng mga demonyong online scammer na malamang galing sa mga pinasarang mga pogo. Kagabi po ay meron kami mga kaibigan at mga dating estudyante ng asawa ko na nagpost sa Facebook para humingi ng tulong at donasyon para po sa napakalaki naming mga hospital bills. So pinost po online yan. Pagkatapos nun, after 1 hour, nagsimula na may mga tumatawag dito sa number ko dahil number ko po yung na-post doon. Simula kaninang kagabi po hanggang kaninang umaga, nakareceive ako ng almost 10 na tawag. Puro lalaki, iba yung accent nila. Okay, tapos iba-iba yung kwento, pero kadalasan ang script nila is ano daw sila, charity vlogger. O kaya ano ba yung sinabi ng iba? Kasama daw sila sa team Padayon, team sa Pag-angat, mga ganyan. Tapos madami daw silang followers, milyones daw. Kahit magbigay lang daw ng tigpipiso yung mga followers nila, o makakatulong na daw sa bill. Pero pag chinecheck ko online, hindi ko naman makita yung mga grupo tsaka yung mga post na sinasabi nila. Tinanong ko nung kapalit nun, for content lang daw, para may post sila, magbibigay sila ng 10,000, 20,000, 30,000, 60,000. So may ganyo ka talaga. So paano ka mabibiktima? Nagmamadali po sila. Okay, hindi man nila sinasabing totoong pangalan nila, yung grupo lang. Tapos magsisimula ng magtanong para hindi ka makasingit. Okay? Nagmamadali din sila para hindi mo ma-confirm yung mga information na sinasabi nila. Okay? So iba-ibang kwento yan, pero sa bandang dulo sasabihin, magsesend daw sa'yo ng confirmation, tapos either screenshot isend sa kanila o kaya sabihin daw kung ano yung number, which is the OTP. Okay, tapos papasukin na nila nun yung GCash mo, lilimasin nila, tapos pwede ka ring i-lock out. Talaga pong nakakagalit ang mga demonyong to, dahil kung sino pa yung merong problema, sila pa yung bibiktimahin. Alam nila na tuliro yung tao, alam nila na merong perang papasok dun sa account, so ikaw pa yung bibiktimahin nila. Palagay ko ginagawa nila to hindi lang sa Facebook, pero across social media. Basta nakakita sila ng GCash, yun po yung ginagawa nila. Personal theories, malamang mga small groups lang, nasa mga bahay-bahay lang, mga members ng dating mga pogo na napasara, tapos nagpunta sa probinsya. Okay, nagduda ako kasi language language teacher po ako. Iba yung pananalita. Kunwari mag-pray lang tayo, malalampasan natin to, pero hindi po sincero yung pananalita nila. Okay, back to business po agad. Hindi man nagko-commiserate, hindi man nagpapakilala. Grabe. Tapos yung isa, nung nagtanong ako na pressure yata, nagalit sa akin, pinagbintangan pa akong lasing. Sabi niya, lasing ka yata. Bababa ko to, di ka namin bibigyan. Tapos binabaan niya. Basta iba-iba yung modus, pero hindi, ang kailangan nila yung OTP. Yung iba naman pala, nagtatanong pa ng personal details, tulad nung birthday ko, tinatanong. Di ko na binigay. Medyo nagiba na sila ng tono. Tapos yung isa, tinakot pa ako. Sabi niya, kung ayaw mo, Brad, marami naman kami pwedeng pagbigyan, bibigay na lang namin sa iba. Sabi ko naman, opo, sana po, totoo yan. Kasi ang dami talaga nangangailangan ng tulong dito sa Pilipinas. So, mag-ingat po tayong lahat. Kung may kaibigan, kakilala kayo na kasalukuyang dumaranas din ng challenges na medical challenges nila, yun nyo lang po, i-forward nyo na lang para magtulong-tulong tayo. Maraming salamat po.